Binibining Reyes. Sa buong paggalang, kayo po ay galing sa pangunahing konglomerato, ang tagapagmana ng pamilya Reyes. Yang si Jose Cruz, ano ba ang espesyal sa kanya? Hindi lang kayo kusang loob na nagtrabaho bilang tagapag-alaga sa ospital, nag-aalaga sa kanyang ina. Kung hindi kayo pa, nagbigay ng bato sa kanya. Alam mo ba kung ano ang tunay na pag-ibig? Para sa kanya, handang-handa akong isakripisyo ang lahat. Maria, paano ka naging ganoon katanga? Bakit mo ako pinagkalooban ng bato ng palihim? Ginamit ko ang aking bato para iligtas ka. At ginusto ko naman iyon. Maria, tandaan mo ito. Sa buhay na ito, ikaw lang ang pakakasalan ko. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin niya alam ang totoo mong pagkatao. Maghanap ako ng tamang pagkakataon para sabihin sa kanya, gusto ko siyang pasurpresahin. Binibining Reyes, ang relos na ito ay yari sa pinakamahusay na galing. Nagkakahalaga ito ng buong 15 milyong dolyar. Binibining Reyes, nandito na ang iyong mga kapatid na lalaki. Isang kilalang siyentipiko sa larangan ng medisina. Isang higante sa pananalapi na kumukontrol sa pandaigdigang merkado. Daniel Reyes. Sa halip na mamuhay ng komportable bilang ang Reyes heiress, ayaw mong pumunta para magtrabaho bilang tagapag-alaga sa ospital ng pamilya. Mayroon bang tinatago ka sa amin? Ano naman ang maaari kong itago? Sa totoo lang, ikaw ba ay may kasintahan? Sino bang mapalad na lalaki ang nakakuha ng iyong puso? Daniel, wala talaga. Nagmamadali akong pumasok, kaya hindi ako makakapag-usap ngayon. Teka, tingnan mo. Namumula ang kanyang mukha, nagsisinungaling talaga siya. Sige na, siya lang ang aming kapatid na babae, basta maligaya siya. Hoy, Jose. Ano nang nangyari? Maria, may sakit ang nanay ko at nasa ospital. Sa Reyes Hospital, halika agad. Papunta na ako dyan. Anak ko. Kumusta po, Ginang Cruz? Mas maganda na po ba ang pakiramdam ninyo, Sofia? Mas mabuti na. Buti na lang, agad-agad, akong dinala ninyo sa ospital. Kung hindi, ang kondisyon ng puso kong ito, ang magiging wakas ko na. Masyado po kayong mabait, Ginang Cruz. Ginawa ko lang ang dapat gawin ng kahit sino. Sofia, huwag kang tumayo lang dyan. Halika, umupo ka. Dito, sa tabi ko. Jose. Ikaw at si Sofia ay magkasama mula pagkabata, magkasintahan mula pagkabata. Ang mga pamilyang Garcia at Cruz ay tunay na magkatapat. Kung kayong dalawa ang magkatuluyan, iyon ay magiging tunay na magkatapat. Nanay, may girlfriend na ako. Jose, hindi naman sa ayaw ko. Pero ang estado ng aming pamilyang Cruz ay isang bagay na si Maria ay hindi kailanman maaabot sa buong buhay niya. Hindi lang kayo magkapareho ng mundo, kahit na magkasama kayo, hindi kayo magiging masaya. Kahit ano pa ang mangyari, kami ni Maria ay magkasama hanggang sa huli. Ikaw. Maria, nandito ka na. Kumusta ang nanay mo? Okay lang siya. Oh, tama. Ipapakilala kita. Ito si... Ikaw siguro si Maria. Ako ang kasintahan ni Jose mula pagkabata. Ako si Sofia Garcia. Hello, ako si Maria Reyes, ang girlfriend ni Jose. Ang prutas na ito ay puro hormone. Mahina pa po si Ginang Cruz ngayon. Hindi niya pwedeng kainin ang mumurahing bagay na ito. Hoy, Ikaw. Napaka-thoughtful mo, Sofia. Kung ang aming pamilya ay may manugang na babae na tulad mo, napakaganda sana. Maria, ang mga tao ay parang prutas. May mumurahin, prutas na puro hormone, at may prutas na inalagaan ng mabuti. Iba't ibang kapaligiran ng paglaki ay nagbubunga ng iba't ibang prutas.
ang mumurahin, prutas na puro hormone, ay hindi maaaring ipares sa prutas na inalagaan ng mabuti. Hindi ba? Ganoon ang tingin mo. Nanay, si Maria ang girlfriend ko. Kailangan ba na maging masyadong mahigpit? Huwag po kayong mag-alala, Ginang Cruz. Kami ni Jose ay magsisikap. Tiyak na, magkakaroon kami ng magandang buhay na magkasama. Hindi mo makukuha ang pagkakataong iyon. Pupunta sa ibang bansa si Jose para mag-aral ng mas malalim. Hindi mo ba nakikita ang katotohanan? Ikaw at ang anak ko ay mula sa dalawang magkaibang mundo. Nanay, tunay ang nararamdaman ko para kay Maria. Kahit ano pa ang mangyari, magkasama kami. Ikaw, gusto mo ba akong patayin? Ginang Cruz. Binibining. Mukhang ayaw malaman ni Binibining Reyes ang kanyang pagkakakilanlan. Ginoong Cruz, nagkaroon ng matinding emosyonal na pag-atake si Ginang Cruz. Sa tamang pahinga at pag-aalaga, gagaling siya. Pero, ang kanyang kondisyon sa puso ay isang alalahanin. Benigno pa ito sa ngayon, pero sa ilang taon, kung ito ay maging malignan, maaari itong maging seryoso. Direktor Lim, kung ang aking kondisyon sa puso ay lumala, maituturing pa ba ito? Kung may isang tao mula sa Reyes Conglomerate, si Ginoong Gabriel Reyes, ang sasagot sa kaso, hindi ito magiging problema. Ano, ang Reyes Conglomerate? Paano ko posibleng makakuha ng isang taong ganoon kahalaga para gamutin ako? Kaya ng kapatid ko. Ang galing. Huwag kang mag-alala, Ginang Cruz. Kung ang iyong kondisyon sa puso ay lumala, ihilingin ko kay Ginoong Gabriel Reyes na gamutin ka. Talaga? Maria, si Ginoong Reyes ay hindi lang isang namungunang eksperto sa medisina. Siya ang panganay na anak ng pamilya Reyes. Sino ka ba? Paano mo posibleng makuha ang panganay na anak ng pamilya Reyes para tumulong? Ginang Cruz, ang aking ama ay nagkaroon ng karangalan na makasalo kay Ricardo Reyes, ang pinuno ng Reyes Conglomerate. Sa ilang okasyon, maaari ko siyang hilingan na maghanap ng paraan para humingi ng tulong kay Ginoong Reyes. Ang bait-bait mo naman, Sofia. Ikaw ang aking inaasahan, mahal ko. Maria, kailangan mong maging makatotohanan. Ang ilang bagay ay hindi tungkol sa pera. Kahit na meron ka nito, baka hindi mo pa rin ito magawa. Kalimutan mo ang panganay na anak ng pamilya Reyes. Kahit na si Direktor Lim ay hindi isang taong karaniwang mga tao, ang madaling makita. Pumayag si Direktor Lim na makita ako, at iyon ay dahil lamang sa impluensya ng pamilya ni Sofia. Masyado kang mabait, Ginang Cruz. Pero ang pagpapatingin kay Direktor Lim sa iyo ay hindi madaling gawain. Ito ay lubos na dahil sa impluensya ng iyong pamilya. Ang bagay na ito ay dapat na aiukol lahat kay Binibining Reyes mismo. Ano, Binibining Reyes? Tungkol sa buong bagay na ito, lahat ay dahil sa... Ay, naalala ko lang may isang bagay. May mga bagay akong kailangang asikasuhin. Magpatuloy kayo, mauna na ako. Tama na, kailangan kong magpahinga. Maria, hindi ka naman gaanong nakatutulong dito. Dapat kang pumasok sa trabaho. Umalis ka na lang. Nanay, Kung gayon, Ginang Cruz, hayaan ko na kayong magpahinga. Maria. Nanay, ano ba yon? Jose, bumalik ka rito. Ginang Cruz, huwag kang mag-alala. Basta't kami ni Jose ay magkasamang mag-aaral sa ibang bansa, tiyak na magkakatuluyan kami. Gagaling din ang lahat ng sugat sa paglipas ng panahon. Sofia. Sa puso ko, ikaw lang ang manugang na babae na kinikilala ko. Kung hindi dahil sa iyo na nag-ayos ng lahat, si Jose ay hindi makakapag-aral sa ibang bansa. Ginang Cruz, pamilya naman tayo, sa huli, kung ang ating mga pamilya ay magkaroon ng alyansa sa kasal. Ang pamilya Cruz ay tiyak na aabot sa bagong rurok, MMHMM. Maria. Huwag kang magalit. Ang nanay ko ay karaniwan, ay hindi ganyan. Totoo. Mag-aaral ka sa ibang bansa. Natatakot ako baka magalit ka. Iyon. Ang dahilan kung bakit hindi ko malaman kung paano sasabihin sa'yo. Pupunta ka sa ibang bansa para magpatuloy ng pag-aaral. Wala akong masyadong kasiyahan. Bakit ako magagalit? Huwag kang mag-alala, dapat kang pumunta. Maghihintay ako dito para sa'yo. Talaga?
Heto, para sa'yo ito. Ituring mo itong pamamaalam na regalo. Maria, ang bait-bait mo sa akin. Jose, maghihintay ako sa iyong pagbabalik. Maligayang bati sa inyong dalawa. Ang operasyon sa transplant ng bato ay ganap na matagumpay. Utang ko sa'yo ang buhay ko. Ipangako mong maghihintay ka para sa akin. Maghintay ka sa pagbabalik ko para pakasalan kita. CJ. Uwi na ako ngayon. Pagdating ng panahon, dadalhin kita. Jose, ang relo na ito ay regalo mula kay Maria. Ang gawa ng relong ito, hindi naman siguro. Ang gawa nitong relo, peke ba ito? Walang nakaukit na tatak, ang gawa ay mababa ang kalidad. Tingnan mo nga, basura lang ito mula sa Chang. Jose, kung mahilig ka talaga sa mga relo, kapag nasa ibang bansa na tayo, bibilhan kita ng bago at mamahalin. Jose, ikaw ang batang ginoo ng pamilyang Cruz. Kapag nagsuot ka ng ganyang mumurahing relo sa publiko, hindi ba nakakahiya? Nanay, ito ay regalo sa akin ni Maria. Kahit pagaling sa Tayangje, mahal ko pa rin ito. Ibigay mo sa akin. Nanay, ano ba ang ginagawa mo? Ay, itong batang ito. Gusto lang ni nanay na mag-focus ka sa pag-aaral mo. Okay, kapag nakabalik ka na, ibibigay ko ito pabalik sa iyo. Pangako ni nanay, kapag nakabalik ka na, hindi na ako makikialam sa inyo ni Maria. Ano sa tingin mo? Talaga? Pangako. MMHMM. Sige na, ibigay mo na. CJ. Jose, pagkatapos mong pumunta sa ibang bansa, kailangan mong magtulungan kay Sofia. Sa inyong mga libreng oras, dapat mas madalas kayong magkasama. Ang mga pamilyang Garcia at Cruz ay parehong nangungunang mga developer ng lupa sa lungsod ng Tanaw Dagat. Kung magtutulungan ang ating mga pamilya sa hinaharap, mas lalo pa tayong anggat. Nanay, mag-impake na ako. Hoy! Lene. Jose, pagkatapos mong pumunta sa ibang bansa kasama si Sofia, siguraduhin mong laging kayong nag-uusap, naiintindihan mo. Naiintindihan. Ginoo at Ginang Cruz, huwag kayong mag-alala, kapag nasa ibang bansa na kami ni Jose, talagang magtutulungan kami. Jose, naghihintay ka pa rin sa batang iyon? Bakit hindi mo maintindihan? Ang batang iyon at ikaw, hindi kayo magkatulad ng mundo. Tatay, nanay, pero nangako kayo sa akin, kapag nakabalik ako, hindi na kayo makikialam sa akin at kay Maria. Ang kulit mo, ayaw mo talagang makinig sa sinasabi ko. Mas mabuting makipaghiwalay ka sa kanya. Sige, pangako ni nanay. Pangako namin sa'yo. Jose, Maria. Na pala, iabot mo ang kamay mo. Ayan. Nakasuot na. Ngayon, akin ka na. Kapag nakabalik ako, magpapakasal na tayo. CJ, Sige, oras na para mag-board, tara na. Sige, Kailangan mong maghintay sa akin. sige. Jose, kapag nakabalik ka mula sa pag-aaral sa ibang bansa, may pinakamalaking sorpresa ako para sa iyo. Sa panahong iyon, tayo ang magiging pinakamasayang mag-asawa sa buong mundo. Binibining Reyes, pwede ba kaming makakuha ng maikling komento tungkol sa iyong malalaking tagumpay sa ibang bansa? Binibining Reyes, maikling komento lang. Binibining Reyes, Hoy, Maria, ilang salita lang. Binibining Reyes. umalis kayo. Lumabas kayo dito. Hoy, hoy, hoy.
Daniel, anong ginagawa mo dito? Ano? Hindi ka ba masaya na makita ako? Masaya ako. Tara na, uuwi na tayo. Kailangan nating mag-usap ng kaunti. Sige, mag-usap tayo. Ano ba talaga ang ginagawa mo? Ha? Wala akong ideya kung ano ang ibig mong sabihin. Huwag kang magkunwari. Nagsabi na ng totoo si Jose. May nililigawan ka ba, dalaga? Ay nililigawan. Maria, Huwag kang magpalinlang sa kahit sino. Ikaw ang tagapagmana ng Reyes Group. Ang isang babaeng katulad mo ay pang-akit sa bawat manghuhuthot ng ginto. Ni hindi niya alam kung sino ako. Hindi ibig sabihin noon ay tama na. tama na. Maria, anak, bagaman ang pamilya Reyes ay mayaman at makapangyarihan, baka hindi mo pinapansin ang kanyang pinagmulan. Pero gusto ko na makahanap ka ng lalaking maasahan mo. Umaasa ang tatay na magiging matalino ka tungkol dito. Huwag kang mag-alala, tatay. Tunay ang pagmamahalan namin, at magiging masaya kami. Napagdesisyonan ko na, siya ang gusto kong makasama habang buhay. Oh, tatay. Para sa aming kinabukasan, gusto kong magtayo ng sariling negosyo. Mabuti yan, magkaroon ka muna ng karanasan. Kapag gamay mo na ito, maaari kang magtrabaho kasama ang iyong mga kapatid na lalaki sa Reyes Corporation. Sige, tatay. Kailangan ko nang umalis, may mga gagawin pa ako. Tatay, sinasanay mo siya. Tatay, ang lalaking gusto ng aming kapatid na babae ay si Jose Cruz, ang panganay na anak ng pamilya Cruz. Inimbestigahan ko ito. Ang mga Cruz ay hindi mabuti. Sinusubukan nilang makapag-asawa sa pamilya Garcia. Ang kanilang panganay na anak si Jose, nag-aral sa ibang bansa, kasama ang anak na babae ng mga Garcia. Ang ilang mga bagay, kailangang matutunan ni Maria sa kanyang sarili. Pero anuman ang mangyari, ang pamilya Reyes ay laging nasa likod ni Maria. Ang kumpanyang itinatag ko, ang Maria Jose Properties, ay tumatakbo na. Kapag bumalik si Jose mula sa kanyang pag-aaral, sorpresahin ko siya. Gusto kong patunayan na kaya kong sumuporta sa kanya sa hirap at ginhawa. Kaarawan ni Jose ngayon, kapag nakita niya ang lahat ng larawang ito sa dingding, siguradong matutuwang-tuwa siya. Halika rito, Sofia. Maligayang araw ng mga puso. Tawag na pang-asar lang. Paumanhin, ang taong iyong tinatawagan ay kasalukuyang hindi makakausap. Jose, ikaw na ang hindi tumawag sa akin. Sa buong isang buwan, ganoon ka ba kabusi sa pag-aaral? Maria, araw-araw akong nag-aaral ng mabuti. Mahirap talaga, Maria. Nangungulila ako sa'yo. Nangungulila ka rin ba sa akin? Nangungulila rin ako sa iyo. Jose, kumain ka ng prutas. Maria, kailangan ko nang umalis. Kailangan kong bumalik sa pag-aaral ko. Paalam. Kapag bumalik si Jose, at kami ay ikakasal, ibibigay ko sa kanya ang Moon River Group. Bilang aking bigay kaya, pakakasalan siya bilang panganay na anak na babae ng Reyes Group. Binibining Reyes, narito ang iyong hiniling, ang kasunduan sa paglilipat ng equity. Nagpadala rin ng imbitasyon ang kumpanya. Kay Ginoong Cruz, inaalok siya sa posisyon ng pangkalahatang tagapamahala sa Moon River Estates. At, kasama ang isang kontratang proyekto na 10 milyong dolyar. 4 na taon na ang nakalipas. Ang Moon River Estates na itinayo ko ay nagkakahalaga na ng higit sa 15 milyong dolyar. Ang pagbibigay ng Moon River Estates kay Jose, dagdag pa sa pamilya Cruz, bilang mga developer ng ari-arian, agad na magiging ng lungsod ng Tanaw Dagat. Ang nag-iisang, nangungunang negosyante, at ang pamilya Cruz ay tataas upang sumali sa mga elite. Jose, ang tagal kong hinintay ang iyong pagbabalik. Sa isang masayang pagdiriwang at masaganang kinabukasan ng magkasama, Maria,
Anong ginagawa mo rito? Ang boyfriend ko ay galing sa ibang bansa. Dapat bang wala ako rito? 4 na taon na. Hindi ka pa rin sumusuko. Napaka-desperada mong kumapit sa aming pamilya. Ayaw mo lang talagang bumitaw. Bata, hindi ito lugar para sa isang katulad mo. Tigilan mo na ang pagloloko sa sarili mo. Umalis ka na rito. Ngayon ay isang masayang okasyon para sa aking anak at kay Sofia. Sa kanilang pagbabalik, ayokong makipagtalo sa'yo. Ginoo at Ginang Cruz, nangako sa akin si Jose na pagbalik niya, hindi na kayo makikialam sa aming relasyon. Kay tigas ng ulo. Kaya hinihiling mo lang ang kahihiyan. Ngayon, malugod nating tanggapin si Jose Cruz na nakabalik matapos mag-aral sa ibang bansa. Huwag mong tanggalin ito, akin ka. Pagbalik ko, magpapakasal tayo. Mabuti. Salamat sa inyong pagdalo, sa aking salusalo sa pagbabalik. Salamat. Narinig ko na ang anak ng mga Cruz ay nakabalik na ngayon. Nagtiis si Maria ng 4 na mahabang taon ng paghihintay at tapos na rin sa wakas. Gabriel, Daniel, suportahan niyo si Maria para sa akin. Pakiramdaman nila ang ating presensya. Ang aking anak na babae, ang tagapagmana ng Reyes Group, ay hindi basta-basta, maaagaw. Huwag kang mag-alala, tatay. Well, ako at ang kapatid ko ay nakahanda na ng mga regalo. Kahit hindi ko gusto, ang batang iyon mula sa pamilya Cruz. Gusto siya ni Maria, kaya purong swerte lang ng mga Cruz. Tara na. 4 na taon akong nag-aral sa ibang bansa, at marami akong natutunan. Kaya naman, gusto kong pasalamatan ang aking mga magulang sa kanilang pag-aruga at pagmamahal. Sa parehong pagkakataon, gusto kong ibahagi ang ilang magandang balita sa inyong lahat. Ang Moon River Estates, ang leader sa industriya, ay kumuha sa akin bilang pangkalahatang tagapamahala ng isang proyekto. At para sa pamilya Cruz, nakakuha sila ng isang $10 milyong na malaking proyekto. Ang Moon River Estates, ang walang duda na leader sa real estate, sa lungsod ng Tanaw Dagat, talagang napakagaling ni Ginoong Cruz. Nakapamahala, sa Moon River Estates kaagad pag-uwi. At isang kontratang $10 milyong pa. Ang galing naman. Ngayon, gusto ko ring pasalamatan ang isa pang tao. Sa nakaraang 4 na taon, siyang tahimik na tumulong at sumuporta sa akin. Kung wala siya, hindi ako magiging ako ngayon. Dapat kang maghintay sa pag-uwi ko. Maghintay na makabalik ako at pakasalan ka, hindi ba? Kaya naman, espesyal akong naghanda ng singsing sa panliligaw. Ngayon, ako ay sa harap ng buong mataas na lipunan ng lungsod ng Tanaw Dagat, ay formal na magpapakasal sa kanya. Ang taong iyon ay Binibining Garcia, Sofia Garcia. Sofia, ang mga pamilya Garcia at Cruz ay ang mga developer ng real estate sa lungsod ng Tanaw Dagat. Ang makapangyarihang alyansang ito ay tiyak na magbabago ang landscape ng real estate sa lungsod ng Tanaw Dagat. Eksakto. Ang pamilya Cruz ay nahirapan noon, pero bigla silang umangat nitong mga nakaraang taon. At kahit sa pinakamataas na leader ng industriya, ang Moon River Estates, mayroon silang malalim na pakikipagtulungan. Ngayon, sa pagpapakasal na ito sa pamilya Garcia, malamang ay sasali sila sa ranggo ng mataas na lipunan. Maria, sa totoong mundo, may mga taong kailangan lang matutunan. Nawala sila sa liga nila. Ang aking anak, mula nang siya'y isilang, ay hindi kailanman naging sa parehong mundo mo. Imposible yan, sabi ni Jose, na pagbalik niya, magpapakasal kami. Mga kasama, sa aming 4 na taon sa ibang bansa, kami ni Jose ay umibigan. Sa totoo lang po sa inyong lahat, buntis na po ako sa anak ni Jose. Umaasa po akong matanggap ang inyong pagpapala. Buntis ako kay Jose. 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 Sabihin mo lang sa akin kung bakit. Maria, hindi lang talaga tayo bagay. Jose. Nag-antay ako sa'yo ng 4 na taon. Nagplano pa ako ng kasal natin. Bakit? Bakit ngayon iba ang pakakasalan mo? May anak pa kayong dalawa. Maria, tingnan mong mabuti ang sarili mo. Anong parte ng iyo ang karapat-dapat kay Jose? Si Jose, masyado lang siyang mabait. Yun lang ang dahilan kung bakit hindi kanya direktang tinanggihan. Pinabayaan ka lang niyang kumapit sa nakakaawang pantasya mo. Kasinungalingan yan. Jose,
Ikaw mismo ang nagsuot ng pulseras na to sa akin. Wala na bang halaga sa'yo? Ang lahat ng pangako natin. Maria, 4 na taon na yon ang nakalipas. Biro lang yon, mga adult na tayo. Pwede bang tumigil ka sa pag-aasta na parang bata? Hindi talaga tayo bagay. Eksakto. Ang pagiging manugang na babae ng mga Cruz ay hindi papel para sa isang hamak na taong walang-wala na basta-basta na lang papasok. Naririnig mo ba yan, Maria? Ni hindi ka man lang, karapat dapat na tumayo sa harap namin. Hindi ako makapaniwala na hindi man lang kayo natulog ni Jose. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, ang boyfriend mo. Napakagaling niya. Walang hiya. Ayos ka lang ba? Jose. Maria, nababaliw ka ba? Buntis si Sofia. Hayaan mong linawin ko ito. Wala tayong kinabukasan na magkasama. Umalis ka na dito. Ngayon na. CJ, sabihin mong baliw ako. Jose Cruz. Ikaw ang sumira sa lahat. Tapos na tayo. Kung tama ang timing ko. Dapat ay nagpapakasal na si Jose kay Maria. Tara na, kung hindi, sasabihin nilang hindi tayo dumating ng maaga. Tumigil ka dyan. Ano sa tingin mo ang lugar na ito? Akala mo ba basta-basta ka na lang makakasakit ng tao at makakaligtas ka? Mga gwardya, hulihin siya. Bitawan ninyo ako. Bitawan. Nakikita mo, sa mga taong kagaya namin, ikaw, ay mas masahol pa sa aso. Maria, simula ngayon, lumayo ka sa paningin namin ni Jose. Naiintindihan mo ba? Sinusumpa ko. Papagbayarin ko ang bawat isa sa inyo. Nang buong buo. Ano ba ang punto? Gusto mong makipagtalik para umangat kay Ginoong Cruz? Naghahanap ka lang ng gulo. Maging totoo tayo, may mga tao na hindi alam ang kanilang lugar. Aminin mo ang isang tulad mo ay maaaring mag-aksaya ng buong buhay mo. At hindi pa rin maabot ang antas ni Ginoong Cruz. Maria, pinapatawad ka lang ni Sofia ngayon dahil sa respeto sa akin. Gusto kong ito ay maging aral para sa'yo. Kung muling manggugulo ka sa akin, harapin mo ang mga kahihinatnan. Sinabi ko. Bawat isa sa inyo ay magsisisi nito habang buhay. Sumasagot ka pa, mga gwardya, bugbugin siya. Tama na. Huwag nang mag-aksaya ng panahon sa hamak na nilalang na ito. Itapon siya sa labas. Tingnan mo siya. Hindi ba siya kamukha ng aso? Maria! Gagawin kong impyerno ang buhay ninyo. Maria! Nasaktan ka ba? Maria! Sino ang gumawa nito sa'yo? Sisiguraduhin kong magbabayad sila ng lahat ng meron sila. Iyon si Ginoong Gabriel Reyes. Gabriel, siya ay isang kilalang-kilala sa buong mundo, na eksperto sa medisina. Ano ang ginagawa niya rito? At ang pangalawang batang ginoo ng pamilya Reyes, si Daniel Reyes. Narito rin siya. Pero bakit silang dalawa ay nag-aalala sa kaawa-awang nilalang na yon? Hindi mo ba iniisip na siya ay may koneksyon sa mga Reyes? Ano, imposible. Siya ay isang hamak na tagapag-alaga lang, walang paraan, na siya ay konektado sa Reyes Group. Eksakto, ang mga kapatid na Reyes ay napakabait lang talaga, naaawa lang sila sa hamak na nilalang na ito.
Ang mga Cruz at Garcia ang dapat sisihin. Mga tanggang bulag. Magbabayad sila para dito. Daniel. Hindi na kailangan. Ako mismo ang magpapabayad sa kanila. Nang husto. Maria, sigurado ka bang hindi mo kailangan ng iyong kapatid na maghiganti para sa'yo? Hindi. Sa lahat ng mga taong ito, lahat ng isinakripisyo ko para kay Jose, bawat paghihirap na dinanas ko, ibabalik ko ang lahat. Sa sarili ko, aalisan ko sila ng lahat ng meron sila. At painumin ko sila ng pagsisisi sa araw na ito. Karapat dapat maging dalaga ng aming Reyes conglomerate. Tara na, tara na. Jos Cruz. Sofia Garcia, ako, si Maria Reyes, ay nanunumpa. Kung hindi ko makamtan ang aking paghihiganti, hindi ako karapat-dapat mabuhay. Gaya ng inaasahan ko, ang magkapatid na Reyes, naawa lang sila sa kanya, kawawang hamak na nilalang. Maria, ang pag-alam sa iyong lugar ang pinakamalaking kabutihan. Hayaan itong maging aral sa iyo. Huwag mo nang ulitin ang parehong pagkakamali. Ginoong Gabriel Reyes, Ginoong Daniel Reyes. Ako ang tagapamahala ng Reyes Hotel. Ano po ang nangyayari? Ginoo, may kalahating oras kayo para alisin ang lahat mula sa handaan ng pamilyang Cruz. Simula ngayon, ang bawat negosyo sa ilalim ng Reyes Conglomerate ay puputulan ng lahat ng ugnayan sa mga pamilyang Cruz at Garcia. Ilalagay namin sila sa blacklist sa lahat ng industriya. Opo, ikalat ang balita. Ang lahat ng establishmento sa ilalim ng Reyes Conglomerate na bukas para sa negosyo ay ipinagbabawal sa mga miyembro ng mga pamilyang Cruz at Garcia. Sino mang sumuway ay tatanggalin sa trabaho. Opo. Ano kaya ang ginawa ng mga pamilyang Garcia at Cruz? Para magalit ng ganyan ng mga batang Ginoo? Tagapamahala, ano ang susunod nating gagawin? Nasaktan nila ang magkapatid na Reyes. Tama o mali, alisin natin silang lahat sa hotel. Sumunod kayo sa akin. Binabati kita, Binibining Garcia, sa iyong kasal kay Batang Ginoong Garcia. Sa malakas na alyansang ito, ang inyong mga pamilya ay tiyak na magiging isang pangunahing negosyo. Totoo, sa tamang panahon, ang mga Cruz at Garcia ay tiyak na sasali sa hanay ng mga piling-pili. Siyempre, kami ni Jose ay pupunta bukas para dalawin ang tagapangulo ng Moon River Group. At si Jose rin ay magiging pangkalahatang tagapamahala sa Moon River Group. 4 na taon na ang nakalipas. Biglang sumikat ang Moon River Estates. Ngayon, ang halaga nito ay lampas sa 15 milyong dolyar. Ang aming pamilya, ang mga Cruz, ay may malalim na pakikipagtulungan sa kanila. Ngunit hindi ko pa rin nagagawang makilala ang kanilang tagapangulo ng personal. Tatay, dahil magkasosyo na tayo, bakit hindi mo pa siya nakikita? Ang isang taong may ganoong katayuan, ay hindi basta-basta makikita ng mga katulad natin kung kailan lang natin gusto. Pero huwag kang mag-alala, ang paraan ng kanilang pakikipagtulungan sa ating pamilya, ay parang sinasadya nilang tulungan tayo. Kahit papaano, basta't maitatag natin ang isang malalim na pakikipagtulungan sa Moon River Group. Ang pagsali ng ating dalawang pamilya sa tuktok ng lipunan ay siguradong mangyayari. Tama. Nakikita mo ba yan, Maria? Ang pagsama kay Sofia, ang aking tiket patungo sa tuktok para maging isa sa mga piling-pili. Ang agwat sa pagitan natin ay itinakda na mula pa sa simula. Paumanhin, mga kababayan, ang hotel ay pansamantalang isinara. Kailangan ninyong umalis. Ngayon. Ano? Bakit biglang isinara? Ito ang salusalo sa pagbabalik ng mga Cruz at Garcia. Ano ang nangyayari? Ako ang panganay na anak na babae ng pamilyang Garcia, si Sofia Garcia. Gawan mo ako ng pabor. Kahit ano pa ang dahilan nito, pag-usapan natin ito pagkatapos ng salo-salo. Gagawan ka ng pabor? Sa tingin mo karapat-dapat ka? Lumabas na kayo. Ngayon din. Pagbigyan ka? Anong akala mo, karapat-dapat ka? Lumabas ka na. Anong karapatan mong kausapin kami ng ganyan? Nakakagalit ito. Ganito ba talaga ang trato ng hotel nyo sa mga bisita? Ang hotel namin ay bahagi ng Reyes Group. Kung may problema ka dyan, kausapin mo ang Reyes Group. Ang Reyes Conglomerate. Hoy, Sofia, hindi ba't sinabi mo na malapit ang tatay mo sa Reyes Conglomerate? Kaya, patawag ng tatay mo ang pinuno ng pamilya Reyes. At ipaayos ito. Ginoo at Ginang Cruz. Kahit na ang pamilya Garcia ay malapit sa mga Reyes, ang sayangin ang koneksyong iyon dahil lang sa isang party ay hindi sulit. Siguro umalis muna tayo ngayon. Oo nga, tama ka. Susundin namin ang sinasabi mo. Sige, tama na yan. Huwag nang mag-aksaya ng oras. Umalis na kayo. Anong ipinagmamalaki mo? Ayaw lang naming mag-aksaya ng oras sa inyo. Huwag kang magalit. Sa susunod na makita ko, ang mga tagapagmana ng Reyes. Isang salita lang mula sa akin, ay sapat na para matanggal sila sa trabaho. Tara na.
HMPH, mga tanga, kalabanin mo ang Reyes Group, hindi mo malalaman kung ano ang tumama sa'yo. Ang iginagalang na binibining Reyes ng Reyes Group, ginanito lang ng dalawang maliliit na pamilya. Maria, sabihin mo lang, sisiguraduhin kong mababayaran nila ito ng kanilang buhay. Hindi kailangan, Daniel. Gusto kong ako ang bahala dito. Huwag kang mag-alala, ikaw ang tagapagmana ng Reyes. Ang kalusugan mo ang pinakamahalaga. Huwag mong kalimutang pumunta sa ospital para sa check-up mo. Naiintindihan ko. Maria, ayos ka lang ba? Sino iyon? Sino ang may lakas ng loob na humawak sa aking anak? Mga gwardya, Tatay. Gabriel, Daniel, gusto kong ako ang bahala sa bagay na ito. Pagkatapos ng lahat ng mga taong ito, ibinigay ko ang lahat kay Jose. Para lang magtapos sa kahihiyan at pagtataksil. Lahat ng nawala sa akin. Kukunin ko muli ang lahat gamit ang sarili kong mga kamay. mabuti. Iyan ang aking anak, alam kong kaya mong hawakan ito. Naniniwala rin kami sa'yo. Pupunta na ako sa opisina ngayon. Oh, tama. Huwag mong kalimutang pumunta sa ospital para sa check-up mo. Sa loob lamang ng 4 na maikling taon, ang Moon River Group ay naging ang pinuno sa industriya ng real estate. Ang tagapangulo ng Moon River Group ay tiyak na karapat-dapat sa personal na pagbisita mula sa amin. Sophia, kapag ako na ang pangkalahatang tagapamahala dito, ikaw ang magiging pangalawang pangkalahatang tagapamahala ko. Para sa mga nangungunang talento tulad naming nagbabalik, dapat ikarangal ng Moon River Group. Tara na. Kamusta? Ako ang pinuno ng departamento ng proyekto sa Moon River Group. Ako si Marco de la Rosa. Isang pinuno lang ng departamento ang sumalubong sa amin. Nasaan ang inyong tagapangulo? Para sa mga pamilyang Cruz at Garcia, na personal na pumunta rito upang makipagtulungan, ay isang bihirang pagkakataon para sa inyong Moon River Group. Kaya, Ginoong De La Rosa, pakiusap, papuntahin ninyo ang inyong tagapangulo para personal kaming makausap. Ako si Jose Cruz, ang inyong tagapangulo, ang nakiusap sa akin na maging pangkalahatang tagapamahala. Kailangan kong personal na pag-usapan ang mga kondisyon sa kanya. Kung hindi, baka tumanggi na lang ako. Ako si Jose Cruz, ang inyong tagapangulo, ang humiling na ako ang maging pangkalahatang tagapamahala. Kailangan kong pag-usapan ang mga kondisyon sa kanya ng personal. Kung hindi, huwag nang asahan na ako ay papayag. Nasuri ko na, ang ulat ng nakaraang quarter, mukhang maganda naman sa akin. Kayo, ano ang masasabi niyo? Ginoong De La Rosa, kakasimula mo pa lang dito. Bihirang-bihira pumunta sa opisina ang ating tagapangulo. Ito ang partnership ng Moon River Estates. Sa pamilyang Cruz, kailangan mong pagtuunan ng pansin ito. Kalihim Elena, lubos kaming sumusuporta sa pamilyang Cruz dito. Alamin mo lang ito, seryosong-seryoso ang ating tagapangulo sa partnership sa mga Cruz. Kung may mangyaring mali sa deal sa mga Cruz, tapos ka na. May balita na ang tagapangulo ay magdadala kay Ginoong Cruz bilang pangkalahatang tagapamahala. Siya ang magiging boss ko. Ginoong Cruz, marami na akong narinig tungkol sa inyo. Ang ating tagapangulo ay may mataas na pagtingin sa inyong dalawa. Tatanungin ko, ang tagapangulo ngayon din. Mas maayos na yan. Ano ang ginagawa ni Maria dito? Elena, kunin mo para sa akin ang bawat kontrata na may kinalaman sa pamilya Cruz. Maghihintay ako sa baba. Opo, Binibining Reyes. Anong ginagawa mo rito? Maria, hanggang ngayon ba, hindi ka pa rin makalimot? Ayaw mo talagang tumigil sa pagdikit sa akin. Sa wakas ba, nararamdaman mo na tunay kang tao? Ang pagpunta ko rito ay walang kinalaman sa iyo. HMPH. Ito ay Moon River Estates. Hindi ito lugar kung saan, kahit sinong gala ay makakapasok. Maria, magkaiba na ang mundo natin ngayon. Pero dahil sa ating dating pagkakaibigan, kung humingi ka ng tawad sa akin, at pangakong iwanan mo na ako, papalampasin ko ito. Ah, Jose, naiintindihan ko na. Siya, dapat narito siya para maghanap ng trabaho. Ano pa bang dahilan kung bakit siya pupunta rito? Sige, Maria. Lumapit ka rito at magmakaawa ka sa akin. Hindi ako magdadalawang isip na sabihan ang Moon River Estates na bigyan ka ng trabaho. Ginoong De La Rosa. Ano ang masasabi mo? Talagang walang problema. Maria, huwag mong sayangin ang pagkakataong ito. Para sa mga taong katulad namin, isang salita lang ay maaaring gumawa o magwasak ng iyong buhay, ang iyong buong kinabukasan.
Ito ang pagkakataon, na minsan lang sa buhay para sa iyo. Maria. Lumuhod ka. Magmakaawa ka. Paano kung sabihin ko sa iyo na ako, si Maria Reyes, ang tagapangulo ng Moon River Group? Ano? Paano kung ako, si Maria, ay talagang ang tagapangulo ng Moon River Group? Ah, ikaw pala ang tagapangulo ng Moon River Group, ako naman ang tagapagmana ng Reyes Group. Hindi ka titigil hanggat hindi ka napapatunayan na mali, ano? Ipakikilala ko sa iyo ang isang tao. Ang ginoong ito ay ang pinuno ng departamento ng proyekto sa Moon River Group. Si Ginoong De La Rosa. Ginoong De La Rosa. Siya ba ang tagapangulo ninyo? Ngayon, hindi ko pa nakikilala ng personal ang tagapangulo. Pero sigurado ako na kung sino man ang nagtatag ng Moon River Group ay hindi kailanman magmumukhang kawawa tulad niya. Narinig mo yon? Payaso ka lang na naghahanap ng atensyon. Tingnan natin kung sino ang tunay na payaso. Akala mo talaga ikaw ay ang tagapangulo ng Moon River Estates. CJ, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay. Sa loob ng 2 araw, ako ang magiging pangkalahatang tagapamahala ng Moon River Estates. Kung ikukumpara sa mga importanteng tao tulad namin, ikaw ay isang hamak na nilalang lang, Ginoong De La Rosa. Ang Moon River Group ninyo ay dapat isang malaking korporasyon. Hayaan mo lang ba ang kahit sino na pumasok dito? Iminumungkahi kong umalis ka na ngayon din, o huwag kang magalit sa akin sa mangyayari sa susunod. Binibigyan kita ng 3 minuto para umalis sa Moon River Group o harapin ang mga kahihinatnan. Maria, sino ba rito ang makikinig sa'yo? Ang kalokohan. Ang kapal ng mukha mong magpanggap bilang tagapangulo. Tama si Ginoong Cruz. Wala kang iba kundi isang payaso. Maria, huwag mong isiping hindi ko alam ang iniisip mo. Ang pakikipag-ugnayan sa isang mayamang tagapagmana tulad ko noon, ang pinakamagandang bahagi ng buhay mo. At ang pinakamalaking kahihiyan ko, ang pagdikit-dikit mo sa akin ngayon, ay nagpapahiya lang sa akin. Umalis ka sa harap ko. Ngayon na, o harapin mo ang mga kahihinatnan. Jose, pagsisisihan mo lahat ng ginawa mo ngayong araw. Sino ka ba para mag-isip ng ganyan? Bitawan mo si Jose. Okay ka lang ba? Sinadya mo yan. Ginoong De La Rosa, ganito ba ang trato mo sa iyong mga kasosyo? Ang kapal ng mukha mong mang-api sa aming kasosyo. Guardia, arestuhin mo siya. Gusto kong makita kung sino ang maglakas loob na humawak sa aming tagapangulo. Magandang umaga, tagapangulo. Siya ang tagapangulo. Impossible. Imposibleng siya ang tagapangulo ng Moon River Group. Elena, mali ka siguro. Hamak na nilalang lang siya. 4 na taon na ang nakalipas. Si Maria Reyes ang nagtatag ng Moon River Estates. Sa loob lang ng maikling panahon, napalago niya ito bilang nangungunang pamantayan sa real estate na nagkakahalaga ng mahigit $15 milyong. Ang kanyang posisyon bilang tagapangulo ay hindi mo dapat pagdudahan. Tagapangulo, nagkamali ako. Bulag ako. Kasalanan nila ang lahat. Sila ang dapat mamatay. Tanggal ka na. Iimpake mo ang gamit mo at umalis ka. Tagapangulo, may pamilya ako. Pakiusap, kahabagan niyo ako. Tagapangulo, pakiusap. Tagapangulo, nagkamali ako. Tagapangulo. Tagapangulo, nagkamali kami. Bigyan niyo kami ng isa pang pagkakataon. Huwag nang maulit ito. Opo, Ginang. Jose, magkaiba talaga ang ating mundo. Kung hindi dahil sa pagmamahal ko. Napakakitid ng tingin mo sa akin. Nakakatawa ang limitado ng pananaw mo. Maria, ano bang ipagmamalaki mo? Kung ikaw nga ang nagtatag ng Moon River Estates, bakit hindi mo sinabi sa akin? Bukod pa riyan, ako lang naman ang gumawa ng mas magandang desisyon. Ano bang mali ang ginawa ko? Isantabi muna natin yan. Hindi ba't kasalanan mo rin? Dahil ikaw ang tagapangulo ng Moon River Estates, lumagda ka ng kontrata sa mga pamilyang Cruz at Garcia. Ngayon din, saka ko pag-iisipang bigyan ka ng isa pang pagkakataon. Maria, kung handang patawarin ka ni Jose, maaari pa kayong maging magkaibigan ulit. Malaking oportunidad ito para sa iyo. Ang payo ko, ilipat mo ang mga share ng kumpanya kay Jose. Pinakakilala ako ni Sofia. Maria, isuko mo ang Moon River Estates sa akin ngayon, at patatawarin kita. Anong karapatan mong kausapin ako? Maria, huwag kang magmalabis. Pinatawad na kita. Ano pa ba ang gusto mo? Ano ang gusto ko? Ang minamahal mong pamilyang Cruz ay isang pamilyang bagsak na. Ang tanging dahilan kung bakit nakakuha ng pwesto ang pamilyang Cruz ay dahil ako ang sumusuporta sa inyo sa lahat ng oras. Mula ngayon, ako, si Maria Reyes, ay hindi na magbibigay. Kahit isang kusing sa pamilyang Cruz, lahat ng ugnayan sa pagitan ng Moon River Group at ng mga Cruz ay naputol na.
Epektibo kaagad. Maria, paano mo nagawa ito sa akin? Natatakot ka na? Parehong ang mga Cruz at ang mga Garcia ay magbabayad para dito. Maria, makinig ka. Ang aming mga pamilya, ang nangungunang kontratista, sa buong lungsod ng Tanaw Dagat, kahit na kami ay mawala. Hindi mo mapag-iisa ang industriyang ito, Binibining Garcia. Para sa Moon River Estates, ang inyong mga pamilya ay mga aso lamang. Kung sabihin ng aming tagapangulo, sinisiguro ko sa iyo, wala sa inyong mga pamilya ang makakapagnegosyo. Sa lungsod ng Tanaw Dagat muli. Maria, alam kong may nararamdaman ka pa para sa akin, di ba? Teka, itigil mo na ang kalokohang ito. Pinapatawad kita. Masaya ka na? Maria, pumayag na si Jose na patawarin ka. Ano pa ba ang gusto mo sa amin? Gusto kong panoorin ninyong dalawang magkasintahan. Kung paano maglaho ang lahat ng meron kayo. Maria, nagbago ka na. Kung magpapatuloy ka pa nito, tapos na ako sa'yo. Maria, umatras ka. Huwag mong ipilit. Paalisin mo ang dalawang ito sa kumpanya ko ngayon. Ang mga pamilyang Cruz at Garcia ay permanenteng nakalista sa blacklist. Ang Moon River Group at lahat ng aming mga partner ay hindi na makikipagtransaksyon sa kanila. Opo, Ginang. Maria, paano ka naging ganito kawalang puso? Tagapangulo, saan tayo pupunta ngayon? Reyes Hospital. Baka matagal nang naghihintay si Gabriel. Opo. Maria, paano ka naging ganito kalupit? Maria? Si Maria, ang lakas ng loob niyang tratuhin tayo ng ganito. Hindi ko siya kailanman patatawarin. Hindi kailanman, kahit lumuhod pa siya at magmakaawa. Hindi ko siya patatawarin. Sa pagkakataong ito. Seryoso ako. Tapos na ako. Sa ngayon, si Jose, dapat ay nakapagsil na ng malalim na partnership sa Moon River Estates. Ang pagiging top-tier powerhouse ng pamilya natin ay malapit na lang. Ang galing-galing mo, mahal. Pagkatapos ng alyansa sa kasal ng pamilya natin sa pamilya Garcia, tayo na ang magiging pinakamalaking real estate developer sa lungsod ng Daloy. Dagdag pa, ang Moon River Group ay mataas ang pagtingin sa ating anak. Ito ay dobleng biyaya. Talagang dapat ipagdiwang. Ginang, may nangyaring napakasama. Ano ba ang ikinagugulo ninyo? Ngayon lang, ang Reyes Conglomerate ay naglabas ng anunsyo. Itinatakwil nila ang pamilya natin sa lahat ng industriya. Ang bawat sektor ay agad-agad. Kinakansela ang mga deal nila sa atin. Ang pamilya Cruz ay magbabangkarot. Ano? Paano iyan posible? Nanay, tatay. Jose, ang pamilya natin ay magbabangkarote. Ano? Anak ko. Kumusta ang usapan mo sa Moon River Estates? Kung papayag silang makipagtulungan sa atin, hindi magbabangkarote ang pamilya natin. Nanay, tatay. Ang tagapangulo ng Moon River Group ay si Maria pala. Hindi lang niya tinatapos ang partnership natin. Itinatakwil pa niya tayo sa buong sektor ng real estate. Kaya talagang magbabangkarote ang pamilya Cruz. Ako ay isang Garcia. Kung magbabangkarote ang mga Cruz, hindi karapat-dapat si Jose Cruz para sa akin. Ang walang pusong batang iyon na si Maria, ang tagapangulo pala ng Moon River Group. Paano ito nangyari? Tapos na ang lahat. Nanay, ano ang nangyayari? Nanay, tumawag ng ambulansya, bilisan niyo. Maganda ang iyong pisikal na kalagayan. At handa ka na para sa isang transplant ng bato. Transplant ng bato. Ano ang ibig sabihin niyan? Ilang taon na ang nakalipas, nag-donate ka ng bato kay Jose Cruz. At bumagsak ng malaki ang iyong mga pisikal na tungkulin mula noon. Ngayon, sa wakas ay, nakahanap kami ng angkop na donor ng bato, na isang bihirang pagkakataon. Handa na ako, at i-schedule ko ang operasyon 3 araw mula ngayon. Sa aking kadalubhasaan sa medisina, ginagarantiya kong makakabawi ka sa iyong kalusugan. Huwag kang mag-alala. Gabriel. Salamat. Ito ang pinakamaliit na magagawa ko. Magkakamag-anak tayo. Sige, magpahinga ka. Hahanapin ko ang direktor. At pag-uusapan ng mga paghahanda para sa operasyon. Ingatan mo siyang mabuti. Tagapangulo, kakatanggap lang namin ng balita na pinutol ng Reyes Conglomerate ang mga pamilyang Cruz at Garcia.
Kung wala ang suporta ng aming Moon River Estates, ang kanilang dalawang pamilya ay malulugi sa lalong madaling panahon. Ipagbigay alam sa mga kaugnay na departamento. Ang mga pamilyang Cruz at Garcia ay gumagawa ng maraming hindi etikal na bagay. Ang pagpuwersa sa kanila na malugi ay simula pa lamang. Nauunawaan ko. Jos Cruz, akala mo tapos na ito. Malayo pa ito sa sapat. Ginoong Cruz, ang kondisyon ng puso ng iyong asawa ay bumagsak ng mabilis, at kailangan niya ng paggamot sa lalong madaling panahon. Ano, nasaan ang inyong direktor? Kunin mo ang inyong direktor ngayon din. Paumanhin po, Ginoo. Ang aming direktor ay nangangailangan ng appointment ng maaga. Appointment? Imulat mo ang iyong mga mata at tingnan mo. Alam mo ba kung sino kami? Kailangan ba naming mag-appointment? Sophia, noong nakaraan, ang direktor ay gumamot lamang sa nanay ko. Dahil sa'yo. Hanapin mo ang direktor ngayon din. Tama. Kunin mo ang inyong direktor dito ngayon din. Ang aking ama ay mabuting kaugnayan ni ang pinuno ng Reyes Conglomerate. Napakalapit nila. Kung lumala ang kalagayan ni Ginang Cruz dahil sa anumang pagkaantala, pananagutan ko kayo. Buisit. Hindi ko alam kung bakit ang direktor, ang personal na gumamot sa kanya noong nakaraan. Paumanhin, Ginang, kailangan ng aming direktor ng appointment ng maaga. Kung hindi, hindi kami makakapagbigay ng paggamot sa inyo. Ano ba ang ugali mo? Sobra-sobra ka na. Hanapin natin ang direktor. Papaliwanagin natin siya. Dear Kent. Inadmit ang nanay ko dahil sa atake sa puso at ayaw mo siyang personal na gamutin. Kung may mangyari sa nanay ko, paano ka mananagot? Ngayon, sa mataas na lipunan, sino ang hindi alam na si Binibining Reyes ay tumalikod na sa lalaking ito? Kung wala ang suporta ni Binibining Reyes, ang mga pamilyang Cruz at Garcia ay wala sa akin. Ginoong Cruz, bilang direktor ng Reyes Hospital, hindi basta-basta ang kwalipikado para personal kong gamutin. Hindi lang ang nanay mo. Kahit ikaw mismo ang nakahiga sa kama ng ospital, hindi ka karapat-dapat sa personal kong pag-aalaga. Ang kapal ng mukha mong kausapin ako ng ganyan. Akala mo talaga importante ka, ha? Ginoong Cruz, malapit nang matapos ang pamilya mong Cruz. At sino ka ba? Sophia, hindi mo ba sinabing mabuti ang relasyon ng pamilya mong Garcia sa mga Reyes? Tawagan mo ang Reyes Conglomerate ngayon din. Gusto kong malaman niya ang magyayari kapag kinainisan mo ako. Paano ko mapapangyari ang Reyes Conglomerate? Medyo mas malakas nga ang pamilya Garcia kaysa sa mga Cruz. Pero huwag nang isipin ang Reyes Conglomerate. Kahit si Direktor Lim ng Reyes Hospital ay hindi kayang kontrahin ng pamilya Garcia. Sophia, Director Lim. Ginoong Gabriel Reyes, ano ang ginagawa nila rito? Kung hindi lang dahil gusto ng aming kapatid na babae na maghayganti ng mag-isa, sisiguraduhin kong mas masahol pa sa kamatayan ng sapitin ninyong dalawa. Ginoong Gabriel Reyes, tamang-tama ang pagdating mo. Si Ia Lim ay bahagi ng pamilya Reyes niyo. At nasa ospital ang nanay ko, pero hindi man lang siya mismo ang nag-alaga sa kanya. Ngayon, pareho kaming galit, ni Sophia at ako. Gusto ko ng magandang paliwanag mula sa'yo. Ginoong Gabriel Reyes, siya. Ikaw si Jose Cruz. Malapit nang magpakasal sina Sophia at ako, dahil malapit ang pamilya ninyo sa mga Garcia. Parang magkakapamilya na tayo. Magkakapamilya, akala mo karapat-dapat ka? Ginoong Reyes. Ano ang ibig mong sabihin doon? Ang pamilya Garcia? Hindi ko pa sila narinig. Anong pamilya Garcia? Ang mga kaibigan ng pamilya ko ay hindi kasama ang mga Garcia. Sophia, hindi ba't sinabi mo na malapit ang iyong tatay sa mga Reyes? Hoy, huwag kang magsabi ng mga ganyan. Nakilala lang ng tatay ko ang pinuno ng pamilya Reyes. Hindi siya sapat na importante para maging kaibigan ng isang tulad niya. May 10 segundo ka para umalis dito. Sige, Ginoong Reyes. Aalis na kami, aalis na. Mayroon kang 10 segundo para umalis. Lumabas ka. Sige, Ginoong Reyes. Aalis na kami, aalis na kami. Ginoong Gabriel Reyes. Ang mga Cruz at ang mga Garcia ay hindi alam ang kanilang lugar. Bakit hindi mo na lang sila puksain? May sariling plano si Binibining Reyes. 3 araw mula ngayon. Ako mismo ang mag-ooperasyon upang magsagawa ng transplant ng bato para kay Binibining Reyes. Ang ospital ay magiging ganap na nakasara noon. Walang kahit isang pagkakamali ang maaaring mangyari. Huwag kang mag-alala, Ginoong Gabriel Reyes. Ang aming Reyes Hospital ay hindi magtitipid ng pagsisikap upang matiyak ang tagumpay ng operasyon ni Binibining Reyes. Sophia,
Ipaliwanag mo ito sa akin. Ano ang nangyayari? Ang mga Garcia at ang mga Reyes ay walang anumang koneksyon. Niloloko mo ako mula pa noon. Kami ay mataas na lipunan lamang sa lungsod ng Tanaw Dagat. Huwag kang magalit. Hindi kami karapat-dapat na makipagtulungan sa isang pangunahing konglomerato, tulad ng Reyes Group. Bulag ako noon, nagkamali ng basura bilang kayamanan. Si Maria ay ngayon, ang tagapangulo ng Moon River Group. Kung hindi dahil sa'yo, maaari sana akong sumikat kasama niya. Jose, ang pinakamadali ang bagay ngayon ay ang kalagayan ng puso ng iyong ina. May plano ako. Anong klaseng plano ang maaari mong magkaroon? Si Maria ay ngayon, ang tagapangulo ng Moon River Group. Kung siya ay handang tumulong sa atin, at makiusap kay Ginoong Reyes na tumulong, tiyak na gagana ito. Huwag mong kalimutan. Sa handaan, marami siyang ipinakitang pag-aalala kay Maria. Kung hindi siya darating para humingi ng tawad sa akin, bakit ko siya dapat patawarin? Gayunpaman, maaari ko siyang bigyan ng pagkakataon na bumawi sa akin. Hibang na hibang si Maria sa'yo. Kung pupunta ka lang sa kanya, hindi lang siya makikiusap kay Ginoong Reyes na iligtas si Ginang Cruz. Ibibigay niya ang sarili niyang buhay. Kung hihilingin mo, tandaan mo, nang mabaygo ang bato mo, walang pag-aatubili niya kahit isang segundo. Binigyan ka niya ng isa sa kanyang mga bato. Tama ka, Sofia. Kaya para sa kapakanan ng nanay ko, bibigyan ko siya ng isang huling pagkakataon. Kapag kinain na niya ang pain, papapirmahin natin sa kanya ang Moon River Group. Nasa tuktok pa rin tayo ng mataas na lipunan. Enye. Hindi ba yan ang katulong ni Maria? Tara na, Sundan natin siya. tara na. Tagapangulo, nakasalubong ko lang ang mag-asawang yun. Sinubukan nilang, Maria, alam kong nandito ka. Maria. Anong nangyari? Ayos ka lang ba? Tagapangulo, sila, tumahimik ka. Sino ang humingi ng opinyon mo? Maria. Handa akong bigyan ka ng isa pang pagkakataon. Magsimula tayong muli. Okay. Kahit nabuntis si Sofia ng anak ko, at kami ay nakatakda ng magpakasal, sa kaibuturan ng puso ko, ikaw pa rin ang laging nandyan. Kung papayag ka, papaampunin ko si Sofia, at ikakansela namin ang kasal. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon, para makuha mo ulit ang loob ko. Sofia, gusto niyang ipalaglag mo ang anak mo. Kanselahin pa ang kasal. At nakatayo ka lang dyan at tinitiis ito. Basta't gusto ni Jose, gagawin ko ang lahat. Baka hindi ganoon kasimple. Ano ang mga kondisyon mo? Tagapangulo, hindi mo pa rin ba nakakalimutan ang gagawang ito, di ba? Maria, alam ko, mahal mo pa rin talaga ako. Ang mga kondisyon ko ay talagang napakasimple. Lumala ang karamdaman sa puso ng nanay ko. Nasa Reyes Hospital siya ngayon. Kailangan niyang operahan mismo, ng panganay na anak na lalaki ng mga Reyes. Kung naalala ko ng tama, maganda naman ang relasyon mo sa panganay na Reyes, di ba? Ang paghingi ng isang maliit na pabor sa kanya ay napakadali lang para sa'yo, di ba? Lanan. Bukod doon, ililipat mo rin sa akin ang lahat ng iyong shares sa Moon River Group. Sa akin. Saka ko palang isipin, nabigyan ka ng isa pang pagkakataon. Walang problema. Nasa ospital na si Ginang Cruz. Tama. Maria, kung may mangyari man sa nanay ko, wala nang saysay ang buhay ko. CJ, pumapayag ako. Maria, alam kong maaasahan kita. Mauna ka na kay Ginang Cruz. Pupunta ako dyan kaagad. CJ, magpahinga ka muna. Tagapangulo, Huwag kang mag-alala. Paano ko pa sila muling pagkakatiwalaan? Ipaalam sa pamilya Reyes at sa mga kinaukulang departamento. Sa pagkakataong ito, lilipulin ko silang lahat. Jose. sinabi mo sa akin na hindi lang handa si Maria na kausapin si Ginoong Gabriel Reyes para personal na oprahan ako. Handang ilipat din niya ang Moon River Estates sa iyo. Nanay, magpakatotoo tayo, hindi mabubuhay si Maria nang wala ako. Lahat ng ginawa niya dati ay para lang mapansin ko siya. Walang silbi ang babaeng iyon. Kapag nasa akin na ang Moon River Group, mananatili pa rin siyang kaawa-awang nilalang. Anak, ang Reyes Group ay isinama na tayo sa blacklist. Kahit makuha mo ang Moon River Estates, ang pagbagsak ng pamilya natin ay usapin na lang ng panahon. Tatay, huwag kang mag-alala. May koneksyon si Maria sa Reyes Group. Sa isang salita lang mula sa akin, sunod-sunuran na siya sa pamilya natin. Kapag wala na siyang silbi, itatapon na lang natin siya.
Ang galing. Talagang kahanga-hanga ang aking anak at manugang. Maria. Dahil handang bigyan ka ng pagkakataon ng aking anak, dapat mong pagbutihin ito. Kailangan naming makakita ng tunay na katapatan. Pagkatapos ng lahat, sa pagitan mo at ng aming Jose, malaki pa rin ang agwat. Ginang Cruz. Ako ang tagapangulo ng Moon River Estates. Anong klaseng agwat ang maaaring umiral? HMPH. Mula sa wala mo itinayo ang iyong negosyo. Sa ilalim ng lahat, isang hamak na tao ka lang. Sa maraming paraan, hindi ka lang umaabot sa pamantayan ng aming pamilya. Handa ang aking anak na bigyan ka ng pagkakataon. Dapat mong samantalahin ito. Sa gayon, dapat yata akong magpasalamat. Dapat kang magpasalamat. Ang pagtatrabaho para sa pamilyang Cruz ay isang karangalan para sa isang tulad mo. Isang tunay na karangalan. Tama na, Maria. Naubusan na tayo ng oras. Nasaan si Gabriel Reyes? Kunin mo siya ngayon din. Ischedule ang operasyon ng nanay ko. Kung may mangyaring mali, siya ang magbabayad. O, at isa pang bagay. Kunin din si Ea David Lim. At gusto ko ang pinakamahusay na. Koponan ng ospital ang tumulong. At, gamitin lamang ang pinakamahusay na gamot. Ang operasyon ng nanay ko ay dapat walang kapintasan. Malinaw ba, Maria? Dahil hinahabol mo ang aking anak, ang lahat ng gasto sa ospital na ito ay iyong responsibilidad. Hindi naman parang hindi mo kayang bayaran. Sa palagay ko ay may hindi pagkakaunawaan. Ano ang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin ay, kayo ay pawang isang grupo ng sakim, tanga at kaawa-awang nilalang. Akala mo ba ako, si Maria, ay katulad ninyo, ganap na walang utak? Hindi ako narito para bawiin ang isang lalaking tulad ni Jose Cruz. Narito ako para pagbayarin kayo. Maria, gaano ka katapang na magsinungaling sa akin? Hayaan mong linawin ko ito, galit na galit ako. At pagsisisihan mo ito. Jose Cruz. Ikaw ay isang ganap at lubos na kaawa-awang nilalang. Nagpalaki ka ng tiyan ng iba at inaasahan mo pa rin ang lahat mula sa akin. Iminumungkahi kong patingnan mo ang ulo mo. Ikaw na bruha. Maria, kahit wala ang pamilyang Cruz, may pamilyang Garcia ka pa ring haharapin. Wala kang karapatang magmalaki dito. Maria, tapos na ang pamilya Cruz, at ngayon, ang pamilya ko, ang pamilya Garcia. Wala kang karapatang maggulo dito. Bakit hindi mo tawagan ang pamilya mo? Ang pamilya mo ay kapareho ng sitwasyon ng mga Cruz, sa bingit ng pagkabangkarote. Ano ang ibig mong sabihin? Ginoong Cruz, totoo ba ang sinasabi niya? Ang Reyes Group ay ganap na nag-blacklist sa parehong aming mga pamilya. Maria, paano mo nalaman ang lahat ng ito? Sinasamantala mo ba ang iyong koneksyon sa Reyes Group para sirain kami sa aming likuran? Tama. Ang magagawa mo na lang ngayon ay maghintay sa iyong kapahamakan. Wala nang ibang paraan. Sige, Maria, ikaw ay talagang kasuklam-suklam at walang hiya. Dahil lang hindi ka makasama ng aking anak, sinisira mo ang aming pamilya. Ikaw, may konsensya ka pa ba? Ginang Cruz, ako, kasuklam-suklam, ibinigay ko sa kanya ang sarili kong bato. 4 na taon kong itinayo ang Moon River Estates, lahat para sa kanya. Pero siya ay nakipagtalik sa iba, nagkaanak pa nga. Nasayang ang 4 na taon ko, para lang pakasalan at magkaanak si Jose sa iba. Inihiya niya ako sa harap ng publiko. Pinahirapan ako. Kung ako ay isang ordinaryong tao, hindi ba ako sana nasira na ngayon? Paumanhin. Pero mali ang napili mong kalaban. Ang Moon River Group ay dapat sa akin. Naalala mo ba ang relos na ibinigay ko sa iyo 4 na taon na ang nakalilipas? Ito ay nagkakahalaga ng 15 milyong dolyar. Sa iyong homecoming banquet, ang iyong pinunit sa harap ng publiko ay ang equity transfer agreement para sa Moon River Estates. Jose, sinira mo ang lahat ng ito gamit ang iyong sariling mga kamay. Ano ba yan? Maria, sobra na ang ginawa mo. Kapag pinilit mo ang isang tao, gagawa siya ng kahit ano. Bruha ka. Ikaw ba ang nanloko sa Reyes Group? Kung ipapaliwanag lang natin ang lahat sa Reyes Group, linawin natin. May iwasan ng pamilya natin ang pagkabangkarote. Anong karapatan mo para pagbantaan ako? Hoy, Ayaw mo talagang sumuko. Tapos na ang palabas na ito. Dalhin sila sa mga otoridad. Siguraduhin mapaparusahan sila ng husto. Opo, Ginang. sandali. Tatay, Sophia, ayos ka lang ba? tatay, nandito ka na. Anak ko siya. Tignan natin kung sinong may lakas ng loob. Ang pinuno ng pamilya Garcia. Hindi ka sapat para rito. HMPH. Ako naman, si Antonio de la Cruz, sapat na ba? Antonio de la Cruz, ang pinakamayamang tao sa lungsod ng Daloy. Mahal, matagal na ang ugnayan ng pamilya natin kay Ginoong de la Cruz, alam mo. Magkapatid kami sa dugo. Ang tagumpay ng pamilya Garcia sa mga nakaraang taon ay hindi magiging posible kung wala ang tulong ni Ginoong de la Cruz.
Ginoong de la Cruz. Wala kayong ideya kung ano ang nagawa niya. Ganap kaming winasak ng batang ito. Pero ngayong nandito na kayo, ang lahat ng ito, hindi na magiging problema. Sofia, alam kong tama ang pinili ko. Hindi ba't masyado kayong umaasa? Akala nyo ba talagang ang pagdating ni Antonio ang magliligtas sa inyo? Wala kayong ideya kung sino ang kinakaharap nyo. Ginoong de la Cruz, ginagamit niya ang Moon River Group para durugin kami. Nilinlang pa niya ang Reyes Group para i-blacklist ang aming dalawang pamilya sa mataas na lipunan. At higit pa rito, pinagbantaan pa niya ang aking nobyo at ang aking biyenan. Ginoong de la Cruz, kailangan niyo siyang turuan ng leksyon. Nilinlang niya ang Reyes Group? Gusto mo bang mamatay? Kung matutulungan ko ang Reyes Group sa paglantad sa mga panlilinlang ng taong ito, lalo pang tataas ang aking katayuan. Ang pinakamayamang tao sa lungsod ng Daloy, ano naman? Ngayong araw, wawasakin ko ang mga Cruz at ang pamilya Garcia. Walang makakapigil sa akin. Antonio de la Cruz. Sigurado ka bang gusto mong kalabanin si Maria Reyes? Ang hamak na Moon River Estates. Akala mo talaga ay malaking bagay. Mga gwardya, hulihin siya. Huwag ninyong gagalawin ang aming tagapangulo. Antonio de la Cruz, pagsisisihan mo ito. Hanapin mo sa buong bansa, maliban sa Reyes Group. Ako, si Antonio de la Cruz, wala akong kinatatakutang sinuman. Patayin siya. Sino ka ba para manggulo dito? Hamak na tao. Kung mahahawakan mo siya ulit, pahihirapan kita hanggang sa humingi ka ng kamatayan. Humingi ng kamatayan. Ha? Sige. Sa pagsuporta sa amin ni Ginoong de la Cruz, ikaw ang hihingi ng kamatayan. Kawawang nilalang, ganyan ka. Nakangarap ka pa bang umakyat sa lipunan? Panaginip lang yan. Kumpara sa mga importanteng tao tulad namin, wala ka. Hindi ba't ang yabang-yabang mo? Magpakatapang ka pa. Tama na. Dalhin siya sa Reyes Group. Sa estado ko ngayon. Kailangan akong igalang ng Reyes Group. Salamat po, Ginoong de la Cruz. Pagdating ng panahon, sasakay tayo sa alon, at kamkamin ang Moon River Estates. Hindi lang tayo makakaiwas sa pagkalugi, mas lalo pa tayong aangat. Tama na yan. Dalhin na siya. Sino ang may kapal ng mukhang humipo sa kanya? Sino ang may kapal ng mukhang humipo kay Maria? Ano? Ginoong Daniel Reyes. Anong ginagawa mo rito? Antonio de la Cruz, ang tapang mo. Anong ginagawa mo? Bitawan mo. Ginoong Daniel Reyes, maling tao ang hinuhuli mo. Tama, Ginoong Daniel Reyes. Mula pa sa simula, ang pamilya Reyes ay niloloko ni Maria. Dapat, siya ang arestuhin mo at pagdusahin. Sa tingin mo maniniwala ako sa'yo? Kaysa kay Maria, hayaan mong linawin ko ang isang bagay. Sino mang maglakas loob na kalabanin si Maria, ay kalaban ng Reyes Group. Ginoong Daniel Reyes, niloloko ka ni Maria. Ginagamit niya ang pangalan ng Reyes Group para manloko ng mga tao dito. Antonio de la Cruz. Wala ka kundi ang pinakamayaman sa lungsod ng Daloy. Sino ka para utusan ako? Ano man ang gawin ni Maria, ang Reyes Group ay nasa likod niya. Maria. Buong grupo ang nasa likod mo. Paano ito nangyari? Gaano ba kahanga-hanga ang pinakamayamang tao sa lungsod ng Daloy? Ngayon, haharapin ko sila, nang direkta sa harap mo. Ikaw. Ginoong Daniel Reyes, tungkol sa bagay na ito, ako mismo ang mag-uulat kay Ginoong Reyes. Ikaw. Anong ginagawa mo? Huwag kang lalapit. Tingnan natin kung sino ang makakaprotekta sa iyo ngayon. Maria, maghintay ka lang. Pagbabayaran mo ito. Mia, gantihan mo ng sampal ang binigay niya sa'yo. Huwag, huwag. Maria, nawawala na ba sa isip mo? Sino ba siya para? Mangahas na saktan ng nanay ko. Huwag mong sobrahan. Jose, huwag kang magmadali. Bawat isa sa inyo ay magbabayad. Donovan, sino mang humadlang sa akin ay gigibain ko. Sa loob ng isang araw, makakatanggap ka ng balita tungkol sa pagkabangkarote mo. Akala mo kaya mo yan? Huwag mong isipin na dahil pinoprotektahan ka ni Ginoong Daniel Reyes, ay hindi ako manggahas na saktan ka.
Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Kayang-kaya kitang durugin sa isang kisap mata. Moon River Estates. Ako, sa ngalan ng Reyes Group, ang magdurugo sa inyo. Hoy ikaw. Maria Reyes. Huwag mong isiping ang pagiging suportado ni Ginoong Daniel Reyes ay nagbibigay sa'yo ng kalayaan. Eksakto. Maria Reyes, tingnan mo ang sarili mo. Nakakaawa. Kaawa-awang nilalang. Sinabi ko. Susuportahan ko ng buo si Maria, Donovan. Tapos ka na. Ginoong Daniel Reyes. Ano ba ang nagawa ni Maria? Para karapat-dapat siyang protektahan mo ng ganito? Kung ipipilit mo. Ipapabot ko ito mismo kay Ginoong Reyes. Tingnan natin kung paano mo siya protektahan pagkatapos. Posible kaya na ang Reyes Group ang sumusuporta kay Maria at hindi dahil sa akin? Ano kaya ang dahilan? Hamak na tao lang siya, isang kaawa-awang nilalang. Tama, 4 na taon na ang nakalipas. Si Maria ay isang hamak na taong walang pera, isang hamak na tao, ni hindi nga siya karapat-dapat magpakinang ng aming sapatos. Lene, Tama siya. Kapag nalaman ito ni Ginoong Reyes, tiyak na lilinisin niya ang aming pangalan. Maria, binabalaan kita, pakawalan mo kami ngayon. O kapag iniwan ka ng Reyes Group, sisiguraduhin kong magdusa ka ng walang katulad. Ang Reyes Group ay maaaring magtapon ng kahit sino. Maliban kay Maria, hindi nag-iiwan ng sino man ang Reyes Group. At siguradong hindi namin iiwan si Maria. Ginoong Gabriel Reyes, anong dahilan ng pagpunta mo rito? May kinakaharap na mga kaaway si Maria. Narito ako para suportahan siya, syempre. Sino mang makialam kay Maria ay nakikialam sa pamilya Reyes. Bakit? Manghuhutot lang ng ginto siya, Ginoong Reyes. Ginoong Daniel Reyes, anong ginawa niya sa inyo? Maria, hindi siya karapat-dapat sa suporta ng Reyes Group. Ginoong Gabriel Reyes, Ginoong Daniel Reyes, huwag ninyong hayaang lokohin kayo niya. Pinagkakatiwalaan namin si Maria. Sige. Kung ganoon ang gusto mo, tatawagan ko si Ginoong Reyes ngayon din. Para harapin niya mismo ang sinungaling na ito. Sige. Bibigyan kita ng pagkakataon. Sige, maghintay ka lang. Ginoong Reyes, mayroon akong iaulat. Oo. Ang mga anak ninyo, Ay nilinlang ng isang sinungaling, ang pinakamayaman sa lungsod ng Daloy. gumagawa siya ng sarili niyang hukay. Ano? May nangahas mang api sa mga anak ko. Pareho sila. Ang kahabag-habag kong anak, naapi ang kanyang minamahal na anak na babae, nalinlang ang kanyang mga anak na lalaki. Mahirap na taon para sa matanda. Jose, pumunta ka sa Reyes Hospital. Opo, Ginoong Reyes. Gusto kong makita kung sino ang may lakas ng loob na makialam sa mga anak ko. Kung hindi ako nagkakamali, nasa Reyes Hospital din si Binibining Reyes. Ang pinuno ng pamilya Reyes. Papunta na si Ginoong Reyes. Maria Reyes, patay ka ngayon. Hey! Lahat, manatiling kalmado lang. Malinaw na sinabi ni Ginoong Reyes. Nagugutay-gutayin niya ang sinungaling na iyon. Hey! Bitawan mo ako ngayon din. Sakto lang ito. Tingnan natin kung paano ka makakalusot ngayon. Ang payaso ay laging payaso. Ang tanging magagawa mo lang ay ang mapisa sa ilalim ng mga paa ng mga elite tulad namin. Maria Reyes, sa sandaling ito, lumuhad ka at magmano sa amin. Baka gawin naming mabilis ang pagkamatay mo. Isa ka lang kaawa-awang nilalang. Hindi magbabago ang lahat sa isang sandali ng tabumpay. Ginoong Reyes, nakikita ninyo ang katotohanan. Kayo at si Ginoong Daniel Reyes ay nadaya niya. Pero hey, hindi ko kayo sinisisi. Pero may isa akong kondisyon. Kondisyon? Anong kondisyon? Kapag tapos na ito, kayo mismo ang mag-operasyon sa aking ina. At saka, kailangan niyong ayusin ang Reyes Hospital, nangungunang koponan, para mamahala ng buo sa kanyang paggamot. Ano ang masasabi niyo? Sa totoo lang, hindi naman ganoon kakomplikado. Ano ang ibig ninyong sabihin? Napaka-simple. Ibig sabihin, wala sa inyo. Ang mabubuhay para makita ang araw bukas. Maria, may lakas ka pa ng loob na tumayo dyan, ha? Hayaan mo siya sa kanyang sandali. Maghintay ka lang hanggang dumating si Ginoong Gabriel Reyes. Tingnan natin kung paano mo haharapin iyon. 4 na taon na ang nakalipas. Tagapag-alaga lang siya noon. Nag-donate pa siya ng bato kay Jose. Isang kaawa-awang nilalang. Sino ang mag-aakala
na siya ay magiging ang tagapangulo ng Moon River Group. At higit pa riyan, mayroon siyang 2 batang Ginoong Reyes na sumusuporta sa kanya. Halatang halata naman. Tiyak na nakipagtalik siya kay Ginoong Gabriel Reyes. Kung hindi, bakit siya magkaka-interes pa sa isang kaawa-awang nilalang na tulad niya? Sofia, anong klaseng kalokohan yan? Kaya, si Maria ay isang kaawa-awang nilalang lang? Ang pagsasalita ng ganyan. Ay naninira sa reputasyon ni Ginoong Gabriel Reyes. Lahat tayo ay magkakaproblema. Oh, pakiusap. Paano naging kalokohan iyan? Ano pa ba ito kundi pakikipagtalik kay Ginoong Gabriel Reyes? Ano pang paliwanag ang meron? Si Maria ay matagal nang naghahabol sa aking anak. At ngayon ay umakyat na siya kay Ginoong Gabriel Reyes. HMPH, nararapat siyang mamatay ng libu-libong beses. Ano ang pinag-uusapan ninyong lahat? Siya ay ano? Tingnan mo, nag-aatubili. Malinaw, may itinatago ka. Kaya pala nagmamalaki ka. Maria, tunay kang nakakadiri sa akin. CJ, dahil kayong lahat ay sabik na malaman, mas mabuting sabihin ko na sa inyo. Ako ang tagapangulo ng Moon River Group. Higit pa riyan, ako ang panganay na anak na babae ng pamilya Reyes. Ano? Ikaw ba si Binibining Reyes mula sa Reyes Group? Hindi mo ba talaga iniisip na dahil lang Reyes ang apelyido mo, makakapagpanggap ka bilang si Binibining Reyes, hindi ba? Maria, tigilan mo ang kalokohan mo ngayon din. Akala mo ba dahil nauto mo ang 2 batang Ginoo, espesyal ka na? Maghintay ka lang hanggang dumating si Ginoong Reyes. Magmamakaawa ka na lang para mamatay. Paano kung sabihin ko sa iyo na si Maria ay sarili kong kapatid na babae? Ang binibini ng Reyes Group? Ginoong Daniel Reyes. Sa tingin ko, nauto ka ng salbaheng ito, at lubusan kanyang hinugasan ng utak. Ang binibini ng Reyes Group. Pangalawa lang sa isang tao, isang kataas-taasang nilalang na iginagalang ng lahat. Sinusubukan mo bang sabihin? Ang binibini ng pamilya Reyes ay magtatrabaho bilang tagapag-alaga sa ospital. At magsisimula ng negosyo mula sa wala. Katawa-tawa iyan. Kaya hayaan mong tiyakin kung maintindihan mo bago ka mamatay ngayong araw. Maria, wala ka kundi isang kaawa-awang nilalang. Sa iyong limitadong pangunawa, hindi mo kailanman maiisip sa buong buhay mo kung gaano talaga ka Binibining Reyes ng pamilya Reyes. Hayaan mo na ikaw. Kahit ang aming pamilya Cruz at ang pamilya Garcia ay wala sa harap ni Binibining Reyes. Kami ay ganap na walang halaga. Gusto kong makita kung sino ang nambubuli sa aking anak. Ginoong Reyes, narito ka na rin sa wakas. Siya iyon. Hindi lang niya inuto ang 2 batang Ginoo, ginagamit din niya ang pangalan ng Reyes Group para manloko ng mga tao dito. Nandyan siya, hindi lang niya nilinlang sina Ginoong Gabriel Reyes at Ginoong Daniel Reyes. Ginamit pa niya ang pangalan ng Reyes Group para mangloko dito mismo. Maria. Tapos ka na. Maria, narito na mismo si Ginoong Reyes. Walang sino man sa mundong ito ang makakapagligtas sa iyo ngayon. Kung alam mong mangyayari ito, bakit mo ginawa? Ang mga taong kaawa-awa ay mayroon ding nakakasuklam na ugali. Maria, ikaw ang may gawa nito. Sigurado ka bang siya? Oo, siguradong siya. Sinusumpa ko sa langit. Kailangan mong magkaroon ng katarungan para kay Ginoong Gabriel Reyes, kay Ginoong Daniel Reyes, at para sa ating lahat. Bakit mo ako sinuntok? Karapat-dapat ka dyan. Dilat ang mga mata mo at tingnan mabuti. Anak ko siya, anak ni Ricardo Reyes, at siya ang tunay na binibini ng pamilya Reyes. Bulag ka ba? Ano? Anak mo siya? Ano? Si Maria ba ay talagang ang binibini ng pamilya Reyes? Paano iyon posible? Paano ito nangyari? Tagapag-alaga lang siya. Hamak na tao siya. Paano siya magiging isang binibini? Siya nga talaga ang binibini ng pamilya Reyes. Ang babaeng na humaling sa akin. Ang tinawag kong kaawa-awang nilalang, binibini pala siya. Tapos na ang palabas na ito. Ginoong Reyes. Ginoong Reyes, talagang hindi ko alam. Kung alam ko lang na anak mo siya, hindi ko sana siya inapi. Sila ang may kasalanan. Sila ang nanloko sa akin. Sila ang nagsimula ng away. Kay Binibining Reyes, umalis ka sa harap ko. Kung magmamakaawa ka, sa kanya ka lumapit. Ang desisyon ng aking anak ay desisyon ko rin. Binibining Reyes. Kasalanan ko ang lahat dahil bulag ako, dahil hindi ko nakita kung sino ka talaga. Pakiusap, patawarin mo ako. Hindi ba't kayabang-yabang mo kanina? Ang tinatawag na pinakamayaman sa lungsod ng Daloy? Hindi, Binibining Reyes. Hayaan mo na lang akong umalis.
Na parang wala akong halaga. Ako si Maria, isang babaeng tumutupad sa salita. Dalhin siya palayo. Binibining Reyes. Alam ko na talaga na nagkamali ako. Sa loob ng 24 na oras, gusto kong makita ang tinatawag na pinakamayaman sa lungsod ng daloy na wasak. Hindi. Pakiusap. Maawa ka. Hoy, Maria. Dahil ikaw ang dalaga ng pamilyang Reyes. Ako ang boyfriend mo, di ba? Di ba? Jose Cruz, wala ka bang hiya? Ang bilis mong magbago ng tono, parang paglipat lang ng pahina. Sa lahat ng panahon, ito ay isang pagsubok lamang, at pumasa ka. Alam mo, ikaw lang ang minahal ko. Ako lang ang karapat-dapat na maging asawa mo. Hindi tayo maghihiwalay, okay? Jose, nakakasuka ka. Nagkamali ako, malaki ang pagkakamali ko. Tingnan mo, kasalanan niya lahat, kasalanan ni Sofia. Siya ang unang nanligaw sa akin noong nasa abroad kami. Sabi niya, buntis siya ng anak ko. Yun lang ang dahilan kung bakit ako napunta sa kanya. Alam mo, mahirap talaga mag-aral sa abroad, at wala ka naman doon para sa akin. Ako lang kasi, nagkamali tulad ng ibang lalaki. Hindi ako ang masama dito. Tayo na ulit, okay? Tama, Maria. Si Sofia ay talagang nagdadalang tao ng anak ni Jose, pero hindi pa sila kasal. Hindi dapat raglang iyon para makasama mo si Jose. Si Ginoong Cruz at ako ay talagang sumasang-ayon sa kasal na ito. Eksakto, eksakto. Ang nakaraan ay dapat manatili sa nakaraan. Mula ngayon, ang pamilya natin dapat ay magkasamang mabuhay ng masaya. Tama. Pasensya na. Huli na. Maria, alam kong nagkamali ako, totoo. Magbabago ako, pangako. Tayo na ulit at magpakasal. Please? Alisin mo ang kamay mo sa akin. Nakakaawa ka. Maria, pangako ko sa iyo. Hindi kita kakalabanin para kay Jose. At itong dinadala kong sanggol, papatayin ko pa ito. Wala na akong gusto. Nakikiusap ako. Hayaan mo na lang ako. Iligtas mo ang pamilya ko. Kasalanan niya lahat. Noong nasa abroad kami, siya ang nanligaw sa akin. Sa totoo lang, hindi ko naman siya gusto noon pa. Sofia. Huwag mong kalimutan. Sino ba ang unang gumapang sa kama ko? Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko sasalubungin si Maria, ang pamilya namin. Hindi masisira. Kalokohan. Kung hindi dahil sa'yo, kasal na sana ako kay Maria ngayon. Aba, ang ganda ng palabas ng pag-aaway. Maniwala ka sa akin, kaya kong ayusin ito, magiging perpektong asawa ko. Magsama na ulit tayo. Pakasalan mo ako, okay? Sa tingin mo karapat-dapat ka sa akin. Maria, huwag kang magpakalayo. Nagpakumbaba na sa iyo si Jose. Ano pa ba ang gusto mo? Paulit-ulit mong sinasabi kung gaano mo siya kamahal. Isang maliit na pagkakamali lang ang nagawa ni Jose, at hindi mo pa rin siya mapatawad. Ito ba ang tawag mong pag-ibig? Tama na, pumayag na ang aking anak na pakasalan ka. Huwag kang magpanggap na biktima kung ikaw naman ang nanalo. Maria, ay pangako mo lang na palalayain mo ang pamilya ko. At gagawin ko, titigilan ko na siya ng tuluyan. Maria, nakalimutan mo na ba ang mga pangako natin? Kaya mo bang patayin ang pag-ibig mo ng ganun lang? Kaya mo bang talikuran ako? Jose, magagawa mong pag-usapan ang pag-ibig. Nakakasuka lang ang pagtingin sa iyo. Nagpapahirap ka lang, hindi ba? Isusumpa ko kayong lahat sa impyerno. Maria, kailangan mo bang itulak ang mga bagay? Hanggang dito, Maria. Isa ka lang talagang walang utang na loob. Gusto mo talagang lipulin kaming lahat. Yan ba yun? Walang pusong babae. Maria, binigyan mo ako ng isang bato. Nagtrabaho ka pa bilang tagapag-alaga ko. Nang nasa ibang bansa ako sa loob ng 4 na taon, itinatag mo ang Moon River Estates. Malinaw na nawawala ka nang wala ako. Ang taong minamahal mo ay ako pa rin, kung wala ako. Hindi ka magkakaroon ng kaligayahan sa buong buhay mo. Lahat ng ginagawa namin ay para sa ikabubuti mo. Ang buong pamilya mo, nakakasuklam na mukha, nakakasuka. Maria, ibig kong sabihin, Binibining Reyes, si Jose ay isang walang pusong tao. Nang pumunta siya sa ibang bansa, sumama siya sa akin. Siya lang ay hindi karapat-dapat sa iyo. At ang pamilya Cruz, ang buong pamilya, ay bulok hanggang sa buto. Dapat silang lahat ay mamatay. Wala akong magawa. Iyon lang ang dahilan kung bakit ako ay kasama niya. Ako ay inosente. Binibining Reyes, nakikiusap ako sa iyo. Nakaluhod ako, Binibining Reyes, yumuyuko ako sa lupa. Nakikiusap ako sa iyo, patawarin mo ako, okay? Napakatusaw niya. Pagkatapos magkagulo, siya ang unang sumuko. Kalokohan iyan. Kalokohan. Sofia.
Ikaw, ang desperadong gusto si Jose, na sumama sa iyo sa ibang bansa, kaya hindi kailanman si Jose, napakasal kay Binibining Reyes. Ang buong gulo na ito, ay lahat kasalanan mo. Ang pamilya mo ay dapat mamatay. Maria, ako, ang taong nagmamahal sa iyo ng husto. Nakalimutan mo na ba ang ating pangako sa buhay na ito? Hindi ako magpapakasal kanino man maliban sa iyo. Jose Cruz, tigilan mo yan. Lahat ng tunay kong nararamdaman para sa iyo ay nasayang lang. Ikaw. At ikaw, kayong magkasintahan, ay magbabayad. Isuko ninyo sila sa mga otoridad. Ayaw kong makita nila ang isa pang pagsikat ng araw. Hindi. Binibining Reyes, pakiusap. Alam kong nagkamali ako. Kung gusto mong turuan siya ng leksyon, sige lang. Hayaan mo lang akong umalis. Pakiusap. Sige, nakikiusap ako sa iyo. Sofia, kaya ngayon akala mo, walang silbi na ako. Sino ba ang unang nanligaw sa akin? Ikaw yon, ang babaeng nagdadalang tao ng aking anak. Ikaw din yon. Jose Cruz, hindi ka talaga lalaki. Sabihin ko sa iyo ang totoo. Ang sanggol sa tiyan ko, ay hindi sa iyo. Noong nasa ibang bansa ako, marami akong ibang lalaki. Bawat isa sa kanila, ay mas mahusay kaysa sa iyo. Ano ang sinasabi mo? Kawawang nilalang, papatayin kita. Jose Cruz, ang karapat dapat mamatay, ay ikaw. Jose. Anak ko. Jose, Jose, gumising ka. Ano ang ginawa mo? ako. Nahihilo ako kapag nakakakita ng dugo. Walang silbi. Jose, hindi ko tatanggapin ito. Ako ang dapat na maging asawa ni Binibining Reyes. Jose. Jose Cruz. Jose, gumising ka. Jose. Jose, gising na. Jose, hindi mo pwedeng iwanan ang nanay mo. Walang pusong tao siya. Karapat dapat siyang mamatay. Sofia. Kaawa-awang nilalang ka. Papatayin kita. Ako. Ruby. Ruby, hindi ito totoo. Jose. Nasaan ang nanay mo? Ruby, hinahanap kita. Ruby, umalis ka. Kasalanan mo itong lahat. Karapat dapat ka nito. Dalhin niyo silang lahat. Ruby. Maria, magaling, anak ko talaga. Ang mga salot na ito ay tatanggap ng parusa, ganti ng tadhana. Oo nga pala, huwag mong kalimutan ang operasyon sa transplant ng bato sa loob ng 3 araw. CJ, mga minamahal kong kapatid, ayon sa kagustuhan ninyo. Matalino ka talaga. Gabriel. Gabriel, kumusta si Maria? Ngayon? Huwag kang mag-alala, ganap na matagumpay ang operasyon. Napakaganda naman, tatay. Kapag nakapagpahinga na siya, ang tagapagmana ng Reyes Group ay tunay na makakabalik. Aking ipinahahayag na mula sa sandaling ito, si Maria Reyes ay opisyal na mamumuno sa Reyes Group at magiging ang bagong pinuno ng pamilya Reyes. Bigyan natin siya ng isang palakpakan.